Puting, dalhin na kita sa dorm. Mahilig sa pusa ang mga kasama ko sa kwarto. Siguradong aalagaan ka nila ng mabuti. Anong nangyayari? Bakit niyo inilabas lahat ng gamit ko? Tita, anong nangyayari po? Bakit niyo po tinatapon ang mga gamit ko? Ang nanay mo, inurong niya ang tuition fee mo, pati na rin ang bayad sa dorm. Lahat ay binawi na, kaya lumayas ka na. Pinaghirapan ko iyan. Sa summer job ko, bakit niya basta na lang binawi? Hindi ako pumapayag. Pamilya mo yan, wala akong pakialam. Mag-ayos ka na. At lumabas. Tita, hayaan niyo po akong manatili pa ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw na iyan, makakalikom ako ng pambayad sa tuition at pamasahe. Sa tingin ko, dahil mahirap ang pamilya, babae ka lang naman. Bakit ka pa nag-aaral? Tama lang ang sinabi ng nanay mo. Kaya bilisan mo na, mag-drop out ka na. Senior year ko na ngayon. Malapit na akong magtapos. Hindi pwedeng masayang lang ang lahat. Kailangan kong magpakatatag. Pasensya na po. Magandang araw po. Naghahanap po ba kayo ng serbidora dito? Ang mga kliyente namin dito ay mayayaman at makapangyarihan. Kailangan din ng mga serbidora na alam ang mga patakaran ng alta sosyedad. Sa itsura mo, pang-cleaner ka lang. Halika. Sige, linisin mo nga yang sahig para makita ko. Kung gusto mong luminis yan, lumuhad ka at maglinis. Ito. Hindi mo ba nakikita ang dami ng alikabok dito at dito pa? Linisin mo ng maigi. Si Boss Leo, ang kinikilalang hari ng Metro Capital, ay malapit nang dumating. Ang buong club ay dapat walang bahid ng dumi. Dumating na si Boss Leo. Boss Leo, Chico, malaking karangalan po ang pagdating ninyong dalawa. Dito po kayo, pasok po. Ang taong madaling lumuhod, hindi na makakatayo. Ang madaling lumuhod, hindi na makakatayo kailanman. Bakit hindi pa rin ninyo maintindihan? Ayaw na ayaw ni Boss Leo sa nangapi ng mahihina. Hindi ka pa niya sinisante dahil maluwag lang ang puso niya ngayon. Halika. Palamigin ninyo ang ulo ni Boss Leo. Naiintindihan po. Hoy, kayo. Dali, ihanda ninyo ang pinakamagandang fruit platter at alak para sa dalawa. Bilisan ninyo. Hello po, Boss Leo. Ay, Boss Leo, huwag ka munang umalis. Uupo lang naman tayo. Wala tayong gagawing masama, ha? Upo. Ayan na. Ngayon, uupo lang tayo. Okay. Boss Leo, tingnan mo. Iyon ang anak ng pamilya Lopez. Sa tabi niya ang kanyang best friend, at doon naman sa kabila. Ito ba ang sinasabi mong pag-uusap ng negosyo? Ang pamilya mo, hindi ba kayo masyadong komportable nitong mga nakaraang taon? Boss Leo, kapatid, hindi ba't iniisip ko lang ang kapakanan mo, ha? Ang pamilya ninyong De Leon sa Metro Capital, kayang kontrolin ng lahat. Pero, ang problema, isang anak lang sa bawat henerasyon. Ang trilyong ari-arian na ito, wala pa rin tagapagmana, hindi ba? Hindi ka ba nag-aalala? Tayo, magkapatid. Tingnan mo, hindi ka umiinom. Hindi ka rin lumalapit sa babae. Magpapari ka ba? Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya De Leon, 30 taong gulang na, pero wala pang nakahawakang babae. Ang lola mo, paulit-ulit na ipinagdilig sa akin na hindi raw pwedeng magpatuloy ka ng ganito. Mukhang umepekto na ang pampainit na insenso. Oy, alin ang gusto mo? Umalis kayong lahat. Oy. Ikaw, maiwan ka. May ipag-uutos po ba kayo?
Boss Liu, Manatili ka. Samahan mo ako. Hindi ko akalain na gusto ni Boss Leo ang ganitong klase ng isang inosenteng babae. lasing na po kayo. Kukuha po ako ng tsaa para sa inyo. Bakit parang nahihilo rin ako at medyo mainit? Legal age ka na ba? 22. Boss Leo, isa lang po akong service staff. Hindi po ako gumagawa ng ganyang serbisyo. Huwag kang matakot. Pananagutan ko ang lahat. Aba, ikaw, huwag mong sabihing hindi mo man lang alam kung sino ang ama ng batang nasa tiyan mo. Tama na, nanay. Hindi ba mas maganda kung hindi niya alam? Yung bata sa tiyan niya, ipalaglag na lang, di ba? Sa mga ospital ngayon, ang operasyon ay sa mismong araw. Makakabalik agad sa trabaho. Hindi ka hihintayin ng chemical plant. Nanay, malapit na po akong magtapos ng... Bakit niyo pa rin po ako dadalhin sa pabrika ng kemikal? Ay nako, para naman sa ikabubuti mo yan. Anak, yang pinag-aralan mong walang kwentang kurso. Pagka-graduate mo, wala kang makikitang trabaho. Pero kahit gaano kahirap maghanap ng trabaho, hindi mo naman ako pwedeng ipadala sa pabrika ng kemikal. Sa loob ng pabrika ng kemikal, puro nakalalasong substance doon. Ilang taon lang, magkaka-cancer ako. Ikaw, bata ka pa, bakit ka matatakot magka-cancer? Ang sweldo sa pabrika ng kemikal, mahigit 100,000 piso sa isang buwan. May libre pang pagkain at tirahan. Simula ngayon, lahat ng sweldo mo kada buwan, ipadala mo sa account ko. Iipunin ko yan para sa kasal ng kapatid mo at pambili ng bahay. Ang perang pinaghirapan ko, gagamitin mo para bilhan siya ng bahay? Nanay, may dinadala po ako. 3 anak sa Yang mga anak mo sa labas. Kung mamatay, mamatay na lang. Anong ikalulungkot doon? Sasabihin ko sa'yo, ikaw na pabigat kung hindi ka kikita ng pera para sa kapatid mo. Ano pa ang silbi mo sa akin? Bilisan mo, magbayad ka na at ipalaglag ang mga bata. Dali. Ibigay mo sa akin ang cell. 哥，恭喜啊！听说你要结婚了，这是我送给你们的新婚礼物。 Pangalan. 可能你还 Stella Cruz. 换年主心急，最多再活1个月，葬礼都准备好了。这时候让你跟他结婚，可能是想让你给他。 Magkano ang kailangan mo? Tera, akala mo ba nagbebenta ako ng sarili ko? Kahit mahirap ako. Pero, kumikita ako, gamit ang sarili kong mga kamay. Kung hindi lang dahil sa nangyari kagabi, noong wala ako sa sarili. Hindi ko gugustuhin, makaugnayan ang mga tao, kapag mataas na tulad. Hayaan na. Siguro, takot talaga siya sa akin. Leo de Leon, talaga po bang pananagutan ninyo ang mga bata? Boss Leo, mukhang sira po ang Bluetooth ng cellphone ko. Hindi ko po maikonekta sa projector. Pwede ko po bang gamitin muna ang cellphone ninyo? Sige po, ito po, ang ating plano. Para sa susunod na 3 buwan, kailangan po nating panindigan ang layuning ito para sa ating pag-unlad. Ngayon po, tingnan natin. Boss Leo, buntis ako ng triplets. Nasa klinika pag-asa ako. Pwede niyo po ba akong sunduin? Naku po, Boss Leo. Ang sumpa ng isang anak lang sa bawat henerasyon ng pamilya ninyo, nabasag na. Teka, bakit po kayo nagmamadali? Hindi niyo po pwedeng iwan ang cellphone ninyo, Boss Leo. Susunduin niya kaya ako. Itong si Stella, ang bagal. Ang tagal magbayad ng bill. Ang tagal-tagal. Anong bayad? Sarado na ang bayaran. Ang hayop na yan. Hindi kaya tumakas. Dali.
Dali, dali. Siya, isang makapangyarihang tao. Hindi kaya wala siyang pakialam sa batang ito. Buntis siya. Buwisit na babaeng yan. Nagpabuntis na nga, tatakas pa. Nako, kailangan ko nang umalis. Boss Liu, dali, iligtas mo ako. Boss Liu, pasensya na po. Hindi ko po hiningi ang pahintulot niyo. Pero sumakay ako sa kotse niyo. Pero, pakiusap, iligtas niyo po ako. Nagmamakaawa po ako. Mukhang may umapi sa babaeng to. 那个，你跟夫人接触，只是 Sa De Leon Medical Center. 没必要跟荣上闹成这样。 Talagang tumakas siya. Kapag nahuli ko siya, babaliin ko ang mga binti niya. Hayop. PWE. Triplets. Talagang triplets, Boss Leo. Ang ipinagbubuntis po ni Miss Cruz ay talagang mga anak niyo po. Naipaalam ko na po, kina lolo at lola, ang magandang balitang ito. Isilang mo ang mga bata. Ito ba ay kukunin ang anak at iiwan ang ina? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ko na pananagutan ko. Tama. Mula ngayon, ikaw na ang aming manugang ng pamilyang De Leon. Ang pamilya De Leon namin ay may kakaibang konstitusyon, isang anak lang sa bawat henerasyon. Kaya mahirap magkaanak. Hindi ko inakala na si Leo, sa edad na 31 taong gulang, ay magkakaroon ng triplets. Sa buong pamilya, bihira ito sa loob ng daan-daang taon. Ha ha ha. Anak, dahil sa kakulangan ng oras, nakapaghanda lang kami ng simpleng regalo. Halos 800 milyong piso na cash cake. Isang bundok ng gold bars. Isang pares ng kambal na Jade Louis. Isang natataming obra ng isang sikat na maestro. Isang pintas ng Art of Cupid. At isang bilya sa tuktok. Ma'am Stella, sana ay tanggapin ninyo po. Lahat po ba ito ay para sa akin? Hay, naku, anak, syempre para sa iyo yan. Halika. At ito pa, ito ay ang pangunahing kwintas ng agimat. Kapag ipinanganak na ang mga bata, makakapagsuot sila ng kani-kanilang katugmang kwintas. Halika. Hawakan mo ng maigi. Ang ibig niyo po bang sabihin? Hindi na ako mahihiwalay sa mga anak ko. Syempre naman, ikaw ang ina ng mga bata at ikaw ang manugang ko. 不改我就没问。小玲，小玲。 Tumayo ka at sumama sa akin. Saan po? Sa City Hall para magpakasal. Magpakasal? Sa akin po. Kailangan kong umuwi para kunin ang birth certificate. Tumakas ang hayop na si Stella. Paano ko yan ipapaliwanag sa pabrika ng kemikal? Hoy, naglakas loob kang bumalik. Birth certificate. Para saan yan? Ano pa ba ang magagawa niya? Siguradong tatakas siya kasama ang lalaking yan sa labas. Hindi siya lalaking yan. Abat ikaw, naglakas loob ka pang ipagtanggol siya, buntis na walang asawa, at naglakas loob pang tumakas kasama ang isang lalaki, pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon, tapos ganito ang igaganti mo sa amin, halika, magpalaglag ka. Hindi ako pupunta. Anak ko yan. Sino kayo para magdesisyon? Sa buhay niya, sino kayo? Dahil ako ang nanay mo, halika, magpalaglag ka. Hindi ako pupunta. Hindi ako magpapalaglag. Ang lakas ng loob mo, nakahanap ka lang ng lalaki, lumaki na ang ulo mo, di ba? Pati ako, hindi mo nasusundin. Ate Stella, sa tingin ko, wala ka namang mahahanap na matinong lalaki. Ang nasa tiyan mo. Hindi naman siguro anak ng pulubi sa kalye, di ba? Kung ganoon, bakit mo pabubuhayin ang batang yan? Paglaki niya,
Para sumama sa tatay niya sa pagpapalimos sa kalye, ha? Ha ha ha. Marco, hindi ko hahayaang ganyanin mo ang anak ko. Pinipilit niyo akong magpalaglag. Hindi ba't para lang kumita ako ng pera sa pabrika ng kemikal? Sige, bibigyan ko kayo ng pera. Magkano lang ba ang pera mo? Hindi ko ba alam yan? Sasabihin ko sa'yo, ngayong araw na ito, kailangan mong magpalaglag. Simula noong 7 taong gulang ako. Naglalaba at nagluluto ako para sa inyo. Nakapasa ako sa universidad, pero hindi niyo ako binigyan ng tuition. Sige, ako na lang ang magtatrabaho. Ang sobrang pera ay kailangang ibigay sa kapatid ko. Sige, ibibigay ko. Akala ko kung marunong lang akong kumita ng pera, magiging mabait kayo sa akin. Pero ngayon, pinipilit niyo kong itaya ang buhay ko para sa pera. Nanay, anak mo rin ako. HMPH. Bakit? Dahil ako ang nanay mo, dahil ikaw ay babae. Sa bahay namin, kumain ka ng libre sa loob ng maraming taon. Winoldes mo ang pera ng pamilya namin, sa loob ng maraming taon. Kung ganoon, gusto mong ipagpalit ko ang buhay ko para sa pera, hindi mangyayari yan. Hay, nanay. Tumakas siya. Habulin niyo. Hayop ka. Ikaw na multing anghel ka. Nabuntis ng walang asawa, at sa isang pulubi pa. Aba, hindi ba yan ang panganin na anak ng pamilyang Ricardo na buntis pala sa isang pulubi? Ay, akala ko pa naman mabait, nagpagamit lang pala ng libre sa pulubi. Hindi siya pulo. Siya si Leo de Leon. Nasaran ka na ba ng bait dahil sa pakikipagtalik mo sa taong grasa? Ha? Si Boss Leo, magkakagusto. Sa tulad mo, HMP. Halika, tawagin mo siya rito. Tingnan natin. Kung si Boss Leo ba talaga, o isang pulubi ang darating. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magdulot ng problema kay Boss Leo. Ang tagal na ng bata, mula nang umuwi, wala pa ring balita, baka may nangyari na sa kanya. Marunong ka pa talagang umarte ng todo. At ang contact name, Leo de Leon pa rin. Halika. PWE. Hello. Nakuha mo na ba ang family register? Gusto mo bang sunduin na kita? Ako, babalik na ako mamaya. Stella, anong nangyayari sa'yo? Gusto mo pang tumakas kasama ang taong grasa? Sige. Utang mo sa akin yang buhay mo. Ang dugo ko ang dumadaloy sa'yo. Maliban kung ibalik mo ang dugo ko, ituturing kitang hindi ko anak. Subukan yung galawin ang babae ko. Naghahanap kayo ng kamatayan. Anong nangyayari? Huwag kang mag-alala. Si Leo ay naroon na. Tatawagan ko rin ang hepe ng pulisya. Walang mangyayaring masama kay Stella. Hiwain. Hiwain. 其他的你别多想。真是活久见，严重洁癖的陆爷竟然没收复印。 Mula ngayon, wala na akong utang sa inyo. Ate, ang tanga mo talaga. Mas tanga pa sa baboy. Ngayon, dahil sa labis na pagdurugo mo at kawalan ng lakas, hindi ka ba namin kayang kontrolin? Ano nang sabi mo? Dalhin siya sa klinika. Unahin ang pagpapalaglag. Tara. Klinika, Stella. Hintay. Nanay, kapag naipanganak ko na ang bata, magtatrabaho ako sa syudad para kumita ng pera para kay Marco. Hayaan niyo na po siyang mabuhay, pwede po ba? Kung ipapanganak mo ang bata, mawawalan tayo ng 10,000 piso. Ang nasa tiyan ko po ay apo po ninyo. Hayaan niyo na po siyang mabuhay, pwede po ba? Tumahimik ka. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo tapos. Ate, huwag ka na magpumiglas. Isa lang naman siyang anak sa labas.
Mahalaga ba yan? Liu de Liu, ikaw na naghahari sa Metro Capital. Maaari mo bang iligtas ang telepono? Pilasan, palibutan ng klinika. Mga anak, patawad. Hindi kayo naprotektahan ni na. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ikaw ang ate ko, isang pulubing mabaho, di ba? Nakadamit ka nga ng maayos. Pero isa ka lang, pulubing mabaho na natutulog sa ilalim ng tulay. Marco. Ikaw, naglakas loob kang saktan ng anak ko. Papatayin kitang pulubing mabaho. Tigilan mo yan. May mga kasama ka pa? Nagdala ka ng isang grupo ng mga basagulero? Anong pinagmamalaki mo? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Akala ko hindi ka darating. 书上说这个颜色会给人带来 Huwag ka nang umiyak. 治愈和健康。 Ano man ang mangyari, huwag kang matakot. Darating ako. Sa loob ng 3 minuto, ipapasara ko ang klinikang ito. Sige, Ahahaha. ang lakas ng loob mo. Akala mo ba ikaw si Boss Leo na kayang kontrolin ng lahat? Isang utos lang. At magsasara ang klinika? Nakakatawa. Walang galang. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang nasa harapan mo ay si Boss Leo. Sinasabi mo na ang pulubing mabaho na ito ay ang kilalang kilala. Nasa isang kumpas lang, yayanig ang buong Metro Capital na Boss Leo. Ha 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 ha, nakakatawa. Siya talaga si Boss Liu, hindi ko kayo niloloko. Ang lakas mong magsinungaling. Isang tulad mo. Gusto mo ring makapag-asawa ng mayaman. Nananaginip ng gising. Isang grupo ng mga tanga. Kung gusto niyong mamatay, hindi na kayo mapipigilan. Kayong mga gago, maghintay kayo. Tatawag ako ngayon ng pulis. Sige, tumawag ka. Hello, pulis po ba ito? May gumagawa po ng gulo dito at may nagpapanggap na Boss Leo. Sige. Sabi ng hepe, malaking kasalanan ng magpanggap na Boss Leo. Personal siyang pupunta ngayon. Ikaw ang pulubing mabaho ka. Maghintay ka na lang na palayasin sa Metro Capital. Talagang wala ng lunas yang katangahan mo. Sa loob ng 3 minuto, humingi ka ng tawad sa asawa ko. Kung hindi mo magawa, mananagot ka sa kahinatnan. Ha. Naadik ka na sa pagpapanggap na bigatin. Ito ang pinakakakatawang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Huwag na kayong paulit-ulit na magkamali. Tumahimik ka. Ikaw ang bata ka. Pumapatol sa isang pulubing mabaho. Walang hiya. Walang kinikilalang batas na taong grasa. Hintayin mo lang dumating ang pulis. Bubugbugin ka nila hanggang mamatay. Sino ang naglakas loob na magpanggap na Boss Leo? Hepe, sa wakas dumating na po kayo. Ito po yung walang kinikilalang batas na taong grasa. Nagpapanggap po siyang si Boss Leo at sinaktan pa po ako. Boss Leo. Nabaliw na ba kayo? Siya si Boss Leo. Hindi ko alam kung bakit ang mga taong ito ay bulag na bulag at naglakas loob na maging walang galang sa inyo. Siya nga pala talaga si Boss Leo. Kung gayon, ang anak sa tiyan ni Ate Stella, tama. Ang ipinagbubuntis ni Miss Stella ay anak ni Boss Leo. Siya ay kinikilala ng buong pamilya bilang manugang. Tapos na. Tapos na tayo. Hip, alam mo na kung paano sila dapat parusahan. Parurusahan ko po sila ng matindi. Ano? Boss Leo, alam na po namin ang aming pagkakamali. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Hindi ako ang dapat niyong pakiusapan. Ate Stella, magkakapamilya tayo. Hindi naman porket may asawa ka na, ay kakalimutan mo na kami. Ma'am Stella, huwag po kayong maawa. Ano man ang gusto mong gawin. Nandito lang ako. Sila.
May utang na loob ako sa kanila sa pagpapalaki sa akin. Hindi ko sila kayang ubusin ang lahi. Hayaan na lang sila. Sige, kung ano ang gusto mo. Maligayang pagdating po, Boss Leo at Ma'am Stella. Maligayang pagdating po, Boss Leo at Ma'am Stella. Boss Leo, sa loob ng 30 taon ay hindi ka mahilig sa babae. Pero sa daan, si Ma'am Stella ay buong daan mong karga at ayaw mong ibaba sa kotse. Ang lakas ng braso mo, Boss Leo. Ako na lang ang bababa at maglalakad. Hindi ko inakala na ang hari ng Metro Capital ay sobrang magmahal pala sa asawa. Kumusta? Ang manugang ko. Sino ang nangapi sa kanya? Bilisan nyo, tawagin ang doktor. Bilisan nyo. Ang mga sugat sa balat ni Ma'am Stella, gaano man kalala, ay gagaling din sa pagpapahinga. Ngunit ang mas mabigat ay ang sugat sa kanyang puso. 轻则会让江宁体弱无力，重则江宁会死。 Kahit gaano kasama ang ina, hindi niya sasaktan ang sariling anak. Ang mga magulang niya ay gustong ipalaglag ang kanyang anak. Hindi sila karapat-dapat na maging magulang, tamaan sana sila ng kidlat. Hinaan mo ang boses mo. Natutulog pa si Stella. Ang kawawang bata. Leo. Tinulungan na kayo ni Lola na makakuha ng marriage certificate. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti mula ngayon. 不是年后才毕业。 Boss Leo, may sugat po si Ma'am Stella. Hindi po siya pwedeng maligo. Panasa na lang po ang kanyang katawan. Kayo po ba ang gagawa nito o ako na lang? Ako na. 毕业的事不要打听。我跟韩潇哥从小一起长大，他结婚这么大的事，我能不打听？你要是 Ayos ka na ba? Boss Leo, salamat po sa pagligtas niyo sa akin. 大小姐，你个消息。 Gaano katagal ako natulog? Pasensya na po, hindi ko napigilang makatulog. 其实，丽爷跟江宁结婚， Gaano man katagal kang matulog, ay okay lang. 江宁必须 May sugat ka, hindi ka pwedeng maligo. Pupunasan ko ang katawan mo. Punasan. Punasan. Ako na lang po. Sige na. Humiga ka na. Ang Boss Leo na kilala sa pagiging malamig at walang awa. Ay ganito pala kalambing habang pinupunasan ako. Hindi kaya panaginip lang ito. Ano nang gagawin mo? Pupunasan ko ang likod mo. Huwag na po. Ang pula ng mukha mo. May iniisip kang masama, no? Wala po. Pupunasan ko lang ang likod mo. Wala akong ibang gagawin. 我叫许蔷薇，是韩潇哥的干妹妹。我危险的业务犯了，麻烦你救救他。 Talagang likod lang ang pinunasan niya. Mukhang nagkamali ako ng akala sa kanya. 哥为了治病完全不顾江林的死活嘛。 Mula ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan pa. 看到你， Magpahinga ka ng mabuti. 许小姐，你回国了？哎，丽爷在吗？我来给夫人送个药。 Ang lahat ng nangyari ngayon parang hindi totoo. 怎么了？ Ma'am Stella, ano po ang gusto ninyong kainin para sa tanghalian? 然后给她开一些调理身子的补药。 Tanghalian, 不过，这个药虽然能， sabaw ng gulay at tokwa. Okay lang ba? 但是 20 piso po ang tokwa. 15 piso naman po ang gulay. Sapat na siguro yan. Ma'am Stella, nagdadalang tao pa po kayo. Hindi po yata healthy kung ganyan lang ang kakainin ninyo. Sige po, dagdagan na lang ng isang itlog. Sige po, Ma'am Stella. 想要的，我就拿给他吧。至于副作用， Kapag nakapagpahinga na si Stella, isasama ko siya para bumili ng mga damit. Teka, para ba kay Stella ang pagkain na yan? Tingnan ko nga.
Nagdadalang tao ang manugang ko, tapos ito lang ang ipapakain mo sa kanya. Pasensya na po, Lola Elena. Ito po ang in-order ni Ma'am Stella. Hindi ko po siya kayang suwayin. Hindi lang siya sanay gumastos. Tumayo ka na. Huwag mo nang ipadala yan. Ipadala mo sa kanya ang sarili kong kinakain na bird's nest soup. Tapos, ipaghanda mo siya ng mga signature dish. Mula sa top 10 Michelin-starred chefs. Bawat isa ay maghanda ng kanilang pinakamagaling na putahe at ipadala mo rito. Stella. Bakit ka natutulog dito? Bangon na. Lola. Boss Leo, natatakot po akong madumihan ang kama. Munting tanga. Ikaw ang Ma'am Stella ng pamilya De Leon. Kung saan mo gustong matulog, doon ka matulog. Pinagluto ka ni Lola ng bird's nest soup. Uminom ka muna. Baka mainit. Hindi na siguro mainit. Hindi ko akalain na ang batang yan, na karaniwang malamig, ay marunong palang magmahal ng asawa. Stella, mula ngayon, kami na ang pamilya mo. Bilang Ma'am Stella ng pamilya De Leon, hindi ka dapat maliitin ng iba. Pagkatapos mong kumain, isasama ka ni Lola sa mall para bumili ng damit. Lola Elena, wag na. Makinig ka. Sige na nga. Stella, Boss Leo, wag na lang po kaya. Ang daming tao rito. na-clear na po ang tindahan. Maligayang pagdating po, Boss Leo, Lola Elena, Ma'am Stella. Isang karangalan po ang pagdating ninyo. Stella, tandaan mo, mula ngayon, saan ka man pumunta, hindi mo na kailangang pumila. Dahil tayo ay Vic. Paumanhin po, hindi ko po sinasadya. Hindi po yan ang ibig sabihin ng sales lady. Ang mga nasa display ay ordinaryo lang, hindi bagay sa manugang ko. Ilabas nyo na lahat. Ayoko ng mga nasa display dito. Ang mga Vic dito, ibalot nyo na lahat para sa akin. Stella, halika. Leo, bakit ka pa nakatunganga? Mag-swipe ka na ng card. Boss Leo, Lola Elena. Sobrang gastos naman po nito. Mukhang ang bayad sa pagtawag ng nanay, hindi pa rin sapat para sa manugang ko. Leo. Nasaan na ang pinapahanda ko sa'yo? Opo. Ma'am Stella, ito po ang pinili ni Lola Elena para sa inyo, ang susi ng beach villa. Ito naman po ang pinili ni Boss Leo para sa inyo, ang helicopter at ang kontrata ng helipad. Kailangan nyo lang po pirmahan at magiging inyo na po lahat. Bakit? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Kung gayon. Salamat po, Lola Elena at Boss. Hindi ka pa rin magpapalit ng tawa. Salamat po, Nanay. Mahal. Walang anuman, Ma'am Stella. Ano na iniisip mo? Para ka talagang bata, nakaapak ng walang sapin sa sahig. Paano kung sipunin ka? Leo. Mahal. Sabi mo, ang daming regalo na inihanda ni nanay para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya susuklian. Kaarawan ni Lola ngayong linggo. Bakit hindi tayo pumunta sa auction at bumili ng regalo para sa kanya? Pero wala akong pera. Ang pera ng asawa mo ay pera mo rin.
Papatayin ko lang ang ilaw. Bakit ka nakapikit? Mukhang kung ano-ano na namang iniisip ni Ma'am Stella. Wala akong iniisip. Matulog ka na. Ma'am Stella. Dumating na si Boss Lee. Boss Leo, balita ko bihira kayong dumalo sa ganitong lugar. Ang kasama niyo po ba ay ang bago ninyong kasintahan? Siya ang aking bagong kasal na asawa. Mahilig siyang maging low-key. Kung may kumalat na litrato niya, isang litrato lang, ipapasara ko ang pahayagan niyo. Ito ba ang pakiramdam ng pinoprotektahan? Ikaw ang aking asawa na kasama ko sa lahat. Stella, huwag kang matakot. Ate Isabel, balita ko dadalo rin si Boss Leo sa auction ngayon. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilyang Garcia at pamilyang De Leon ay magkakaibigan na ang mga pamilya? Ikaw lang ang karapat-dapat kay Boss Leo. Natural lang yan. Si Kuya Leo yan. Teka, sino ang babaeng kasama niya? Hindi ba yan si Stella Cruz, yung kilalang-kilala na mahirap sa eskwelahan natin? Ang isang pulubi, naglakas loob pang lumapit kay Kuya Lee, parang naghahanap ng kamatayan. Tara na. Hindi ba si Boss Leo yan? Ngayon ko lang siya nakitang dumalo sa ganitong uri ng okasyon. Hindi kaya nagkamali ako ng tingin? Si Boss Leo, na hindi mahilig sa babae, ay may kasamang babae. Ma'am, ito po ang VIP seat. Pakisunod po sa itinakdang upuan. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Kung ang isang pulubi at mababang uri na tulad niya ay pwedeng umupo, bakit ako hindi? Siya po ang kasama ni Boss Leo. Wala po kaming karapatang magtanong. Solaria Auction House. Kailan pa kayo naging ganito kababa? Kung sino-sino na lang ang nakakapasok, Stella Cruz. Baka wala kang ang 800 piso sa wallet mo, di ba? Kilala mo ba siya? Dati, minamaliit nila ang aking kalagayan sa... At inaapi ako sa eskwelahan. Tandaan mo, ang hindi paglaban ay lalo lang magpapalala sa pang-aapi. Bukod pa rito, ikaw na ang ginang ng mga De Leon. Walang sinumang pwedeng gumalaw sa'yo. Tama ka. Maligayang pagdating po sa ating Solaria Auction House ngayong araw. Ngayon, ibaling natin ang ating pansin sa ating lot number 1, ang gintong ulo ng Phoenix. Ang panimulang presyo ay 800,000 piso. Mahal, napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan nating makuha. Ang bagay na ito, dalaga, ay magaspang ang pagkakagawa. Halatang hindi maganda ang kalidad. Masyado pa ring bata. Kung ako ang tatanungin, kailangan pa niyang sumama kay Boss Leo para matuto. Ang probinsyana ay probinsyana pa rin. Mahirap na, wala pang alam. Kaya huwag ka nang damaykit kay Kuya Leo at magpakahiya. Miss, magkakilala ba tayo? Kuya Leo, nakalimutan mo na ba ako? Ako ang anak ng pamilyang Garcia. Naglaro pa tayo noong bata pa tayo. Nakalimutan nyo na po ba? Hindi ako nag-aksaya ng oras sa pag-alala sa mga taong hindi mahalaga. Kuya Leo, Sana maging maingat ka sa pananalita mo, Miss Garcia. Dahil kung hindi ang proyektong pinagsumikapang makuha ng ama mo mula sa pamilyang De Leon, ay huwag nyo nang asahan. Boss Leo, maniwala po kayo sa akin. Talagang napakamahal po ng bagay na ito. Hindi po ako nagsisinungaling. Munting tanga para sa akin. Kahit ano pa ang sabihin mo, paniniwalaan kita. Lalabas lang ako para sagutin ang tawa. Kahit anong gusto mong gawin, susuportahan kita. maaari na po kayong magsimulang magbid. Ang panimulang presyo ay 1,200,000 piso. Gagastos ng 1,200,000 piso para lang sa isang murang bagay.
1,600,000 piso. 2,400,000 piso. Nabaliw na ba siya? Gagastos ng 2,400,000 piso para lang sa sirang ulo ng Phoenix. Ate Isabel, dahil ayaw naman ng maraming tao sa murang bagay na ito, ibigay na lang natin sa kanya. Hindi siya mamamatay sa pagkalugi. 2,400,000 piso, isang beses. 2,400,000 piso, dalawang beses. 2,400,000 piso, tatlong beses. Sold. Stella Cruz, kailangang bayaran ng cash ang binili mo para makuha mo ito. Ang 2,400,000 piso ay maliit na halaga lang para sa mga naririto. Pero ikaw, baka maubos ang lahat ng yaman mo at hindi mo pa rin mabayaran, di ba? Miss Cruz, cash po ba o Card. pakiswipe? Para lang iyan sa may mga asset na mahigit 800 na milyong piso sa buong mundo para makakuha ng Black Diamond Card at iisa lang sa buong mundo. Baka naman isa siyang nakatagong mayaman. Isang taong matagal nang tumatanggap ng tulong pinansyal sa eskwelahan, naglakas loob pang magpanggap na mayaman. Stella Cruz, baka wala ka pang 800 piso sa card mo. Ano? Isang estudyanteng walang pera, naglakas loob pang gumalo sa Solaria Auction House. Nakakatawa. Totoo man o peke ang card na ito, malalaman sa isang swipe. Hindi makilala ang card na ito, nabigo ang pagbabayad. Anong nangyayari? Sira ba ang makinang ito? Miss, gusto niyo po bang palitan ng card? Pero ito lang ang card ko. Stella Cruz. Kapag nabili na ang item, hindi na ito pwedeng ibalik. Peking pagbid ang ginagawa mo, palayasin niyo siya. Sandali. Hindi ba't sila ang mga presidente ng pandaigdigang alyansa ng mga bangko? Miss Cruz. Napakalaki po ng halaga ng card nyo. Walang autoridad ang ordinaryong POS machine na mag-swipe nito. Natanggap po namin ang utos ni Boss Leo. Nandito po kami para maghatid ng pera sa inyo. Card pala ito ni Boss Leo. Nasaan si Boss Leo? Siyempre, nahihiya si Boss Leo na kasama ang walang silbi na yan, kaya umalis na siya. Stella Cruz. Ang card mo. Hindi kaya ninakaw mo lang habang hindi nakatingin si Boss Leo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong ginawang ganyan. Kung ganoon, bakit ibibigay sa'yo ni Boss Leo ang napakahalagang card na yan, tapos umalis siya? Ang mga mababang uri na tulad mo ay madaling magkaroon ng mahabang kamay. Kunin niyo siya at palayasin. Bitawan niyo ako. Kung may sasabihin ka, sa pulis mo na sabihin. Pigilan niyo yan. Ayos ka lang ba? Mabuti na lang dumating ka. Kuya Leo, ang babaeng ito, ninakaw niya ang Black Diamond Card. Mabuti na lang nahuli ko siya. Ang card ko ay para sa asawa ko. May angal ka. Ano? Ang babaeng ito ay asawa pala ni Boss Leo, kaya pala handang gumastos ng 2.4 na milyong piso para sa sirang ulo ng Phoenix. Ang sinumang gumalaw sa asawa ko ngayon, wala akong palalampasin isa. Paano ito nangyari? Kuya Leo, anong maganda sa kanya? Siya ang pinakamahirap sa aming eskwelahan. Ang taong tulad niya, baka may kung anong virus sa katawan. At sinumang basta-basta manira sa asawa ko, mananagot ka sa kahihinatnan. Huwag kang masyadong magyabang. Kahit paprotektahan ka ni Kuya Leo, hindi niyan mababago ang katotohanang wala kang taste, at isa kang walang silbi, tulad ng mga binibili. Sigurado ka bang walang halaga ang bagay na ito? Kung gayon, magpustahan tayo. Pastahan kung pastahan. Kung hindi ito basura, bibigyan kita ng 8 na milyong piso. Kung wala itong halaga, kailangan mo ring lumayo kay Kuya Leo at lumayas ka na. Sige, huwag kang magsisi. Sinira niya pala ang ulo ng Phoenix na binili niya. Stella Cruz. Baka naman pakiramdam mo ay nalugi ka sa pagbit at nabaliw ka sa sobrang gulat. May isa pang ulo ng Phoenix sa loob ng maliit na ulo ng Phoenix na ito. Sandali, kung hindi ako nagkakamali, ito yata ang sinaunang ulo ng Phoenix. Isang kayamanan na walang katumbas na halaga, matagal na itong nawawala.
May nagalok pa nga ng 800 na milyong piso para hanapin ang ulo ng Phoenix na ito. Ano ang sinasabi mo? Paano magiging kayamanan ang bagay na ito? Miss, hindi niyo po alam. Siya po ang propesor ng institusyon ng arkeolohiya. Hindi po siya magkakamali sa pagsusuri. Ma'am Stella, maaari ko po bang bilhin ito ng malaking halaga? Maaaring may malaki itong halaga sa pananaliksik. Ikaw ang magdedesisyon kung ibibigay mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi ako napipilitan. Kung gayon, i-donate na lang natin ito sa institusyon ng arkeolohiya. Malaki ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng arkeolohiya. Maraming salamat, Ma'am Stella. Tunay na maganda at mabait si Ma'am Stella. Hindi ko rin inakala na ganoon kagaling ang asawa ko. Sandali, Isabel Garcia. Hindi mo naman siguro nakalimutan ang pustahan natin, diba? Kailan mo ibibigay sa akin ang 8 milyong piso? Kuya Leo, sa relasyon ng ating mga pamilya, masyado namang formal kung pag-uusapan pa ang pera. Ang pera ko ay pera rin ni Stella. Saka, hindi naman tayo magkakilala, Miss Garcia, di ba? Isabel Garcia, umalis ka na. Kahit sino ka pa. Ang posisyon bilang Ginang de Leon ay akin lang. Ngayon, ipinapakilala namin ang aming ikalawang item, ang obra ng pambansang pintor na si Maestro Julian, ang Pintura ng mga Diwata. Ang panimulang presyo ay 8 na milyong piso. Ang paborito ng aking ina ay ang painting album ni Maestro Julian. Ano sa tingin mo ang regalong ito? Hindi maganda. Kitang-kita na peke ang pintang iyan. Oh, ano ang iyong opinyon, Ma'am Stella? Ang mga pinta ni Maestro Julian ay may malumanay na pagguhit at binibigyang pansin ang pagtutugma ng Ngunit ang pintang nasa entablado ay masyadong matindi ang pagguhit. At ang pagtutugma ng kulay ay magulo. Kitang-kita na kinopya lang ito. Hindi ko naman inakala na ganoon ka pala kaalam sa mga pinta, Ma'am Stella. Marami ka pang hindi alam. Masyado akong nadala. Bakit pa ako nagmamayaba sa harap ni Boss Leo? Paumanhin po, Boss Leo. Nagbibiro lang ako. Munting tanga, sa harap ko. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili mo. Ang cute mo. Kung gayon, sa harap ng ibang tao, pwede rin ba akong maging ganito? Naman, ikaw ngayon ang asawa ni Leo de Leon. Hindi mo kailangang sumunod sa sinuman. 24 milyong piso. Hindi ba't ang pinturang ito ay peke? Bakit mo pa rin binili? Nagkunwari akong nagbibid. Si Isabel Garcia ay tiyak na makikipagbid sa akin. Kapag ang presyo ay umabot na sa mataas, gagamitin ni Isabel Garcia ang mataas na halaga para bumili ng peking pintura. Hindi ko akalain na ang aking mahal ay lalong nagiging interesante. Hindi ba't gusto mo ito? Hindi ko ibibigay sa iyo. 24.8 na milyong piso. Ay, ang pinturang ito ay mukhang napakamahal. Magbibid ako ng 4.8 milyong piso. Si Ma'am Stella, kakaiba gumastos. Isang bid lang, dinagdagan agad ng 16 na milyong piso. Talagang mahal siya ni Boss Leo. Ate Isabel, balita ko, ang pinakagusto ni Lola Elena ay ang mga painting ni Maestro Julian. Kung makuha niyo po ito at ibigay sa kanya bilang regalo sa kaarawan, tiyak na, titingalain ka niya sa oras na iyon. Matatakot pa ba kay Stella Cruz? 48 na milyong piso. Ma'am Stella, magbibid pa po ba kayo? Kung gusto niya talaga, ibigay na lang natin sa kanya. Stella Cruz. Wala pang sino man sa mundong ito ang nangahas na agawin ng anumang bagay sa akin. Tao man o pintura. Dapat ay akin. Sabihin, kung malaman ni Isabel Garcia na peke ang binili niyang pintura, ano kaya ang mangyayari? Wala akong pakialam sa kanya. Ang pinakagusto kong malaman ay kung paano ang aking mahal na may ganoong kalaking kakayahan ay naging ganoon kahirap noon. Ang perang kinita ko ay kinuha lahat ni nanay. Pero ngayon, ayos na. Kumita ako ng 8 milyong piso ngayon. Ibibalik ko na sa'yo ang 2.4 milyong piso para sa ulo ng Phoenix. Padalos-dalos ka pa rin. Itago mo na lang yan para may panggastos ka. Ma'am Stella, bakit ang formal mo pa rin sa akin? Hindi na maulit.
Naku, dinala na ang gintong ulo ng Phoenix sa institusyon ng arkeolohiya. Yung regalo para sa kaarawan ni Lola. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. May inihanda na ako. Hindi, anuman ang mangyari. Kailangan kong maghanda ng regalo para kay Lola. May puso ka talaga, Ma'am Stella. Gabi na. Magpahinga ka na. Ito, para sa akin ba ito? Gusto mo ba? Gustong-gusto ko. Aayusin ko ang mga bulaklak. Ipaubaya mo na lang yan sa mga katulong. Hindi pa rin ako sanay na mag-utos sa iba. Kailangan ko ba talagang mag-utos sa iba? Kailangan. Para mabago ang iyong pag-isip na laging tagasunod. Ikaw ang may-ari ng iyong sarili. Huwag kang matakot sa kahit sino. Mayroon akong paraan para mabago ang aking pag-iisip na laging tagasunod. Ano ang gusto mong gawin? Ayusin mo ang mga bulaklak para sa akin. Ako? Mag-aayos ng bulaklak. Ang pagbabago ng pag-iisip na laging tagasunod ay dapat magsimula sa iyo na nasa tuktok ng pyramid. Hindi ko akalain, isa ka palang munting soro. Ayaw mo ba? Masusunod, mahal ko. Ang gwapo niya talaga. Stella, kanina ka pa nakatitig sa akin. May binabalak ka ba? Hindi naman. Tapos na akong mag-ayos ng bulaklak. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng tubig? Lanan, Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Ulitin ko. Ipagtimpla mo ako ng tubig. 为什么？我以前是谁啊？我绝不能让他再回到厉寒霄身边，就算失忆了也好，这样我就能和江南在一起。没什么，你以前是我女朋友， Lanan, Gusto ko rin ng orange. Yung nabalatan na. 名字叫江。 Ay, wag yung panlabas na. Puting hibla. 我一点印象也没有。 Medyo umaabus na ba ako? maganda nga ang umaabuso dahil kapag ikaw ay umaabuso, 据说厉寒霄 ako naman ang abante. 下葬， Sige na, bilisan mo na't balatan ang orange. 幸亏您在江宁被推进手术室时及时买通了药品，这才得以狸猫换太子，把江宁从厉寒霄身边挽救了回来。厉寒霄那个混蛋，根本不会得到江宁。我出差的这段时间，就麻烦前 Hindi ko akalain na darating ang araw na mautusan ko ang hari ng Metro Capital. Ma'am Stella, kontento po ba kayo sa serbisyo ko bilang inyong katulong? Kontentong-kontento. Kung gayon, pwede bang bigyan mo ako ng tip? Inaantok na ako. Matulog ka na rin. Bukas pa ang birthday party ni nanay. Stella, hihintayin ko ang araw na handa ka na. Lola, naaalala niyo pa po ba ako? Si Isabel po ito. Nag-out of town po si Papa, kaya ako po ang pinapunta para batiin kayo ng happy birthday. Ang anak ng pamilyang Garcia. Pakikumusta mo na lang ako kay Ginoong Garcia. Syempre naman po, ngayon po. Happy birthday, nanay. Halika, apo. Ipakikilala ko sa inyo. Ito, ang manugang namin, si Stella Cruz. Ito pala ang Ma'am Stella. Palagi siyang binabanggit ni Lola Elena. Ngayon ko lang nakita, at bagay na bagay nga sila ni Boss Lee. Maraming salamat po sa inyo. Ang asawa ko po kasi ay medyo mahiyain at ilag sa maraming tao. Nagkukunwari, ang pipitsugin ay pipitsugin, hinding-hindi magiging agila. Lola Elena, narinig ko po sa aking ama na mahilig kayo sa mga gawa ni Maestro Julian. Kaya po, noong nakaraang buwan, binili ko ang pintura ng mga diwata, at nais ko po itong ibigay sa inyo ngayon. 怪不得，我对这里感觉那么陌生。 Kaya pala ang regalo ni Miss Garcia na binili niya sa Solaria Auction House. Sa halagang 48 na milyong piso. Ay, para kay Lola Elena. Napakamaalalahanin naman. Isabel, nag-abala ka pa. 我可以走。
Ang pinta na iyan, mukhang hindi totoo. Stella Cruz, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano dito. Alam ng mga eksperto na ang pintang ito ay magulo ang at masyadong madiin ang pagkakaguhit. Hindi ito gawa ni Maestro Julian. Ang isang tulad mo, ay hindi kailanman makakahawak ng gawa ng isang maestro. Nakakita ka na ba ng orihinal? Nagkukunwari ka lang dito. Si Stella ay aking manugang. Miss Garcia, nagpaparinig ka ba? At sinasabing walang alam ang pamilya De Leon. Mga katulo, dalhin ninyo rito ang orihinal na pinta ni Maestro Julian mula sa aking silid-aklatan. Opo. Oo nga, ano? Ang kulay ng pintang ito ay mali nga ang pagkakagamit at ang papel ni Miss Garcia ay mas magaspang. Baka naman, hindi lang maganda ang kondisyon ng maestro noong araw na yun. Napakadali lang malaman kung peke o totoo. Pagkatapos gumuhit ni Maestro Julian, gumagamit siya ng espesyal na brush para isulat ang kanyang pangalan. Kung totoo o pek, ilawan lang ng flashlight, malalaman na. Pero wala pa akong narinig na may ganyang ugali si Maestro Julian. Siyempre, hindi nyo alam. Maliban sa mga malalapit sa kanya, hindi kailanman binabanggit ng maestro sa iba. Stella, huwag mong ipagyabang yang chismis na nakuha mo kung saan-saan. Hindi ka ba nahihiya? Kung totoo o peke, ilawan lang ng flashlight, malalaman na. 好孩子，今年多大了？结婚没？ Sa pinturang ito, talagang may pangalan ni Maestro Julian. Pero sa hawak ni Miss Garcia, wala. Peke ba talaga ang pinturang ito? Imposible. Gusto mong sabihin na ang painting ni Maestro Julian na personal niyang ginawa at ibinigay sa akin ay peke. Manugang ko, ikaw talaga ang pinakamatalino. Sayang lang, nagbayad si Miss Garcia ng ganoong kalaking halaga, pero peke pala ang nabili niya. Stella Cruz, sinasadya mo to. Alam mo na to noon pa, di ba? Ito ang Mansyon de Leon. Kung mag-iingay ka pa, lumayas ka. Stella, dahil ganyan ka kasaya, ilabas mo ang regalo mo kay Lola para makita ng lahat. Ang regalo ko kay Lola ay personal kong iginuhit. O, tingnan natin. Dalhin mo rito. Ay, Stella, ang ganda ng gawa mo. Gustong-gusto ni Lola. Sabi ko na nga ba, ngayong wala si Kuya Leo para magbayad para sa pati ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Ay inilabas mo pa. TSK. Teka, ang pinturang ito, mukhang ito nga ang obra ng paboritong estudyante ni Maestro Julian, ni pintor na si Stella. Ang kanyang pinta, paanong magiging pinta ng disipulo ni Maestro Julian? Oo nga, nagkamali ka ba? Hindi pa nagpapakita si Stella at iilang pinta lang niya ang kumalat sa merkado. Kaya naman, napakamahal at mahirap hanapin. Tama iyan. Kaya nga maraming iskolar ang nag-aaral nito. Hindi ako nagkakamali. Ang matatag na pagguhit. Matatapang na lalo na't direktang itinuro ni Maestro Julian. Kaya ang estilo ng pinta ay magkapareho sa kanya. Hindi ko akalain na si Ma'am Stella ay may tinatagong galing talagang pagsasanib ng mga makapangyarihan. Sila ni Boss Leo. Mapalad si Lola Elena. Dahil kay Stella, kaming buong pamilya ang mas mapalad. Hindi ko akalain na ang aking asawa ay araw-araw akong binibigyan ng sorpresa. Boss Leo, ang daming nakatingin. 还有他自己 Ang pintang ito ay pekeng-peke. Si Stella Cruz ay hindi naman disipulo ng kahit sinong maestro. Tingnan nyo ang pintang ito. Malinaw na nakatago sa pribadong museo ng iba. Bakit pamilyar ako sa pintang ito? Nakita ko na ito sa museo na iyon. Ito ay pintang ako miss ang gumawa. Paanong magiging peke? Ang hawak ni Ma'am Stella ang tunay na obra. Kung gayon, si Stella Cruz ay nagnakaw ng pinta mula sa pribadong museo ng iba. Ang isang magnanakaw na tulad mo ay dapat dalhin sa istasyon at harapin ng paglilitis. Si Stella ay ang Ma'am Stella ng pamilya De Leon. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na galawin siya. Dumating si Maestro Julian. Sino ang binata na ito? Lola Elena, ako ang pinakabatang disipulo ni Maestro Julian. Naantala ko ang aking maestro sa daan, kaya inutusan niya akong dalhin sa inyo ang ginseng at snow lotus mula sa silangan para sa inyong kaarawan. Ganoon pala. Salamat sa maestro mo. Napakabuti nyo. Tanggapin na natin.
Kung disipulo ka ni Maestro Julian, tiyak na kilala mo ang mga obra ni Stella na kasama mo sa iisang maestro, hindi ba? Siyempre naman. Bakit nandito ang batang ito? Boss Leo, ayos ka lang ba? Ate Stella. Si Stella ang tinatawag mong Ate Stella. Opo. Si Ate Stella po ang pintor na si Stella. Kung gayon, ang pintang ito ay gawa talaga ng Ate Stella mo. Nandito na nga siya. Ano pa ang pagdududahan? Napakabuting bata, hindi ko akalain, anak, na napakagaling mo pala. Ikaw pala ang sikat na pintor na si Stella. Siyempre naman, si Ate Stella ang pinakamagaling na estudyante ng aking maestro. Alam ng lahat na, hindi madaling tumanggap ng estudyante si Maestro Julian at si Stella lang ang kanyang nag-iisang disipulo. Sino ka namang batang paslit? Baka naman inutusan ka lang ni Stella Cruz para magpanggap, hindi ba? Ang sinabi ni Miss Garcia ay tama, may kaibigan ako na malapit kay Maestro Julian pero hindi ko kailanman narinig na mayroon siyang ganoong batang disipulo. Totoo. Alam ng lahat na hindi madaling tumanggap ng estudyante ang maestro. Bukod sa napakatalino, kailangan din na malinis ang kanyang pinagmulan para maging malapit sa kanya. Pero narinig ko na ang nakaraang pagkatao ni Ma'am Stella ay hindi maganda. Ito, matagal nang nagretiro ang maestro ko at mahilig lang siyang magliwali. Bihira na rin namin siyang makita. Saan ka naman kumuha ng kaibigan na malapit sa kanya? Ikaw na bata ka. Paano nagkaroon ang maestro ng disipulong walang preno ang bibig na tulad mo? Diretso lang magsalita ang nakababatang kapatid ko sa pero lahat ng sinasabi niya ay totoo. Kumakalat sa labas na ang galing sa pagpinta ni Maestro Julian ay para lang sa lalaki. Kaya, ang pintor na si Stella ay imposibleng maging babae. Tama. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita si Maestro Julian sa isang event at may kasama siyang lalaki. Sabi ng lahat, iyon daw ang pintor na si Stella. Sa tingin ko, ang palabas na ito ngayon ay sarili mong gawa. Sinabi na ng nakababatang kapatid ko sa sining kanina. Napapunta na, si Maestro Julian. Wala pa namang konklusyon ang lahat, kaya sana ay kontrolin niyo ang inyong mga bibig. Ayokong marinig na sinisiraan ang aking asawa kahit kaunti. Kuya Leo, anong pampaibig na gamot ba ang ipinainom niya sa'yo? Ang pagnanakaw ng pintura sa museo, sapat na ang isang kasong iyan para makulong si Stella ng ilang taon. Tingnan ko nga, sino ang gustong dumakip sa minamahal kong disipulo? Ang nagretirong Maestro Julian, lumabas na talaga sa kanyang pinagtataguan. Lola Elena, ako po si Julian, humihingi ng paumanhin sa biglaang pagdating. Isang malaking karangalan po na dumating kayo, Maestro Julian. Pasensya na po at hindi namin kayo nasalubok. Maestro Julian, tamang-tama po ang dating ni may isang babae, walang hiya rito, nagpapanggap na alagad ni at nagmamayabang. Ninakaw pa niya ang mga pribadong koleksyon ng pintura sa museo at sinabing siya ang gumawa. Tama, ang pinturang ito ay gawa ng aking minamahal na alagad, si Stella, na siya rin si Stella Cruz. Ibig ninyong sabihin, malabo na ang aking mata at hindi ko na makilala ang gawa ng sarili kong alagad? Ano? Si Stella Cruz ay si Stella nga. Maestro, dumating po kayo. Ay, Lola Elena, masunurin talaga, at magalang ang batang ito. Alam niyang mahilig kayo sa mga painting, kaya pinapante niya ako rito para dumalo sa inyong handaan. Munting paggalang, sana'y tanggapin ninyo. Iba talaga ang orihinal. Tingnan ninyo ang pagkakaiba ng dalawang pinturang ito. Ang totoo ay totoo. Ang peke ay peke. Pero Maestro Julian, hindi ba may patakaran kayo na hindi tumatanggap ng estranghero bilang alagad? Nang una kong makita si Stella, agad nang gama ng loob ko sa kanya. Hindi naman ako nagkamali sa aking pagpili, hindi ba? May malaking talento siya, kaya ginawa ko siyang alagad. Bukod pa rito, kamukha niya ang isa sa mga matagal ko ng kaibigan, sina Don Ricardo at Wanching. Si Don Ricardo ang pinakamayamang tao sa Villa Cielo, ang pinuno ng pamilyang Ricardo, pero narinig ko na ang pamilya nila ay dumanas ng isang trahedya. At si Don Ricardo ay namatay noon din. Mabuti na lang at kahit paan, nailigtas pa ang kanyang asawa. Tama, mayroon pa siyang isang anak na babae, pero nawawala. Hindi alam kung nasaan, at kung buhay pa ba o patay na. Pero ang kanilang pamilya, ay hindi kailanman sumuko. Patuloy nilang hinahanap ang anak na babae, na may nunali na hugis puso sa leeg. Nunali na hugis puso sa leeg. Parang nakita ko na kung saan. Boss Leo, matagal na po kaming hindi nagkita ni Maestro. Maaari po ba akong makipag-usap sa kanya? Hindi mo na kailangang magtanong sa akin sa lahat ng bagay. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Sige po, pupunta na ako doon. Senyorita Isabel, dumating na po ang kaibigan nyo. Ang galing ng ideya mo. Ang dami kong nagastos para lang makabili ng pekeng pintura na ibibigay kay Lola Elena. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Ate Isabel,
Hindi naman natin alam yan dati. Huwag kang mag-alala, may isa pa akong paraan. Si Leo de Leon, itinuturing si Stella Cruz, na parang kayamanan. Ano pa bang paraan ang mayroon? Sino ba sa eskwelahan natin ang hindi nakakaalam na mas pinapaboran ng nanay niya ang lalaki? At ang kapatid niya ay isang tanga. Bakit hindi natin simulan sa nanay at kapatid niya? Balita ko, ang kapatid niya ay nalulong sa sugal kamakailan. Dagdagan pa natin ang apoy. Pagdating ng panahon, kapag nagkaroon ng iskandal ang pamilya ni Stella Cruz, tiyak na maaapektuhan ang buong stock market ng pamilyang De Leon. Gusto kong makita kung ang ibang miyembro ng pamilyang De Leon ay manunood na lang. Pagdating ng panahon, kahit gustong protektahan ni Boss Leo si Stella Cruz, kailangan niyang isaalang-alang ang interes ng ibang miyembro ng pamilyang De Leon. Kapag naging pabigat si Stella Cruz sa kanyang pamilya, mapapalayas lang siya ng pamilyang De Leon. Sige. Gawin natin ang sinabi. Hindi na ako maglalaro. Hoy! Kung ayaw mo nang maglaro at gusto mong umalis, kailangan mo munang bayaran ng utang mo. 8 na milyong piso? Hindi ba 4 na milyong piso lang ang hiniram ko? Pangingikil na yan. Anong gagawin mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nagkamali ako. Wala na talaga akong pera. Pwede bang palugit niyo pa ako ng 3 araw? Palugit, palugit. Hihintayin kitang makalapam ng pera. Kailanman pa yan mangyayari, ha? Hindi ba't ipinagyayabang mo dati na may ate ka, asawa ng young master ng pamilyang De Leon? Bakit hindi ka humiram sa kanya ng pera? Pero 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi ka makalapam ng pera sa loob ng 3 araw. Bata ka, alam mo na. Sabihin mo, sa susunod na hindi mo na naman patuyuin ang buhok mo bago matulog. Paano kita parurusahan? Hindi na po ako ulit sa susunod. Mukhang ang asawa ko ay hindi pa rin gaanong nagtitiwala sa akin. Ikaw ang disipulo ni Maestro Julian, pero ang ganitong bagay ay ayaw mo pa rin sabihin sa akin. Hindi mo rin naman tinanong. Lanan. Ang leg mo ay kaakit-akit. Nakakatakot. Vampira ka ba? Sa susunod na may itago ka pa sa akin. May mas nakakatakot pa rito. Sasabihin ko na ang lahat pagkatapos nito. Paano kayo nagkakilala ni Maestro Julian? Noong bata pa ako, dahil lang sa kumain ako ng ilang pirasong karne. Pinalayas ako ng nanay ko. Nang malapit na akong mamatay sa gutom, niligtas ako ni Maestro. Naawa siya sa akin, kaya kinupop niya ako. Sa mga taong ito, lahat ng kinita ko ay ibinigay ko sa nanay ko. Dahil menor de edad pa raw ako. Ibinigay niya sa kapatid kong lalaki para gastusin. Kung wala si Maestro, baka matagal na akong namatay. Mula pagkabata mo, ganyan na ang trato sa iyo ng nanay mo. Siguro nga. Noong bata ako, nagkaroon ako ng matinding lagnat. Ang mga alaala ko bago mag-6 na taon ay hindi ko na matandaan. Basta pagkatapos ng 6 na taon, ganyan na ang lahat. Ayoko ng pag-usapan yan. Matutulog na ako. Sige, matulog ka na. Sige na. May kailangan akong asikasuhin. Tanungin mo si Maestro Julian kung ang anak na babae ng pinakamayaman sa Villa Cielo ay may nunal sa leg na ganito ang hitsura. Ay, pasensya na po,
Pasensya na po, Ma'am Stella. Ayos lang, ayos lang. Manang Rosa, ano po nang nangyari sa... Bakit po kayo mukhang nagmamadali? Bigla po kasing nagkasakit ang anak ko, kaya po nagmamadali akong tapusin ang trabaho para makapunta sa ospital. Hindi ko po namalayan, naging magaspang po ang kilos ko. Nabangga ko po kayo. Kung ganoon, ganito na lang. Ako na ang gagawa ng trabaho niyo. Pumunta na po kayo sa ospital. Tutal, mag-isa lang naman po ako sa bahay. At naiinip din po ako. Ako na po ang magpapaliwanag kay Boss Leo. Maraming salamat po, Ma'am Stella. Stella, anong ginagawa mo? Nako, ginulat niyo po ako. Ayos lang, Stella. Nagulat ako, anak. Ayos lang, Stella. Ayos lang po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Ikaw talagang bata ka. Paano ako hindi mag-aalala? Ngayon kasi, ikaw ang manugang ng pamilya De Leon, at ang dinadala mo ay anak ng pamilya De Leon. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit kaunting mali. Ang lakas ng loob ninyo. Ang lakas ng loob ninyong pagawain ng mabigat na trabaho si Ma'am Stella. Boss Leo, ako po ang may gustong gumawa. Huwag niyo po silang sisihin. Stella, nang magpakasal ka rito, hindi ka para gumawa ng mabigat na trabaho. Alam mo ba yan? Alam ko po. Pero po, may sakit po ang anak ni Manang Rosa. Kaya nagmamadali po siyang pumunta sa ospital. Mula pagkabata ko po, hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang ina. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng pagkakasakit ng walang ina sa tabi ko. Kung gaano kasakit. Kaya huwag na po kayong magalit. Ang Stella namin, ipinanganak sa ganoong pamilya, pero lumaki pa rin. Napakabait at responsable, pero naghihirap ka, anak. Ayaw niyo po akong payagang tulungan si Manang Rosa sa trabaho. Pero po, kayo po at si Lola ay laging abala. Mamamatay na po ako sa inip dito. Gusto ko pong magtrabaho sa labas. Hindi angkop ang kalagayan mo ngayon. Poprotektahan ko po ang sarili. Saka, nandyan naman po kayo. CJ, pumapayag ako. Pero, dapat sa De Leon Group lang. Sige po. Pero huwag niyo pong sasabihin sa lahat na asawa niyo po ako. Kundi po, wala na pong makikipagkaibigan sa akin. Sige, susundin kita. Aking Reyna. Hindi pwede. Personal kong babantayan si Stella. Hindi ko hahayaang maapi siya. Hindi pwede. Personal kong babantayan si Stella. Hindi ko hahayaang maapi siya. Ikaw, ipaghanda mo ako ng uniforme ng tagalinis. Ang manugang ko, personal kong babantayan. Opo. Ang ganda talaga ng manugang ko. Ikaw, gago ka. Sinabihan kita, huwag magsugal. Ngayon, parang may utang kang 8 na milyong piso. Kahit ako, ang nanay, hindi ko yan kayang bayaran. Bakit mo ako tinuturuan? Hindi ba may pabigat pa tayo? Nakapag-asawa siya ng mayaman. Gusto niya tayong iwanan? Hindi mangyayari. Anak, sa tingin mo, makikita ba natin ang pabigat na yan dito sa De Leon Group? Hanapin. Kung hindi natin siya makita, hahanapin natin si Boss Leo. Ano man ang mangyari, si Stella Cruz ay parte pa rin ng pamilya natin. Dapat lang nabayaran ng ate ang utang ng kapatid niya. Dapat lang yan. Tama ka. Ang pabigat na yan. Nakapag-asawa ng mayaman, gusto lang mamuhay ng maayos mag-isa. PWE, asa ka pa. Ikaw, matandang hakluban. Dinumihan mo ang bago kong damit, hindi mo yan kayang bayaran kahit buong buhay kang magtrabaho. Ay ho. Ano po ang pangalan ninyo? Taga saang departamento po kayo? Ang sama naman po ng pananalita ninyo. Ikaw. Hamak na tagalinis. Karapat dapat ka bang magtanong ng pangalan ng anak ko? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang tunay na ina ng asawa ng CEO ng De Leon Group. Para sa isang tagalinis na tulad mo, anong pinagsasabi mo? Tabi. Lumayas ka. Lola. Lola, ayos ka lang po ba? Ayos lang. Stella Cruz, anong idinadaldal mo sa hamak na tagalinis na yan? Ako ang tunay mong nanay. Ano ang ginagawa ninyo? Ano? Dahil nakapag-asawa ka ng mayaman. Hindi mo nakilala ang nanay. At kuya mo, di ba? Ang pipitsugin, hindi magiging agila. Ikaw naman, nakapag-asawa ka na ng mayaman.
Bakit hindi ka makipag-socialize sa mga mayayamang ginang? Sa halip, nakikipaghalubilo ka sa hamak na tagalinis na yan. Hindi ko talaga alam kung paano ka sinwerte ng ganyan, at nakapag-asawa ka pa kay Boss Leo. Oo naman. Palihim siyang nag-aaral ng mga paraan kung paano mang-akit ng lalaki. Kaya naman, mataas ang tingin ni Boss Leo sa kanya. Tumahimik ka. Marco Reyes. Alam mo ba kung bakit? Wala kang patutunguhan sa buhay dahil hindi ka tumatahak sa tamang landas. Akala mo ba lahat ng tao sa mundo ay katulad mo? Sa totoo lang, wala kang pinagkaiba sa basura ng lipunan. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. May mali ba sa sinabi ko? Ang mga taong tulad nila habang buhay na magsisilbi sa iba. Ikaw din. Bulok hanggang sa buto ang pagkatao mo. Huwag mong hawakan si Stella ng marumi mong kamay. Dalawang mababang uri, nagkakaunawaan pa. Sige. Dilaan mo yan hanggang Lumenes, at palalayain ko siya. Marco Reyes, gumalang ka. Lola ko yan. Ano ang sabi mo? Ang hamak na tagalinis na yan, ang lola mo. Dadalhin muna kita sa ospital. Sandali. Kung gayon, ang sinabi mong pagpapakasal kay Boss Leo ay panloloko rin sa amin. Kung kanino ako magpapakasal, wala kayong pakialam. Bitawan mo ako. Ate Stella, ang kapal talaga ng mukha mo. Pinaglaruan ka lang ng ibang lalaki, tapos niloko mo pa kami na, nagpakasal ka kay Boss Leo. Nako. Paano na ngayon ang utang ng anak ko? Paano na yan mababayaran? Stella, kahit kanino ka pa magpakasal, ang lalaking yan ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay ang dote sa amin. Sinasabi ko sa'yo, papuntahin mo siya dito at ibigay ang dote ngayon din. Bitawan mo, talagang hindi kayo makausap ng matino. Ang dote ay para kay Stella. Ano ang pakialam ninyo? Ikaw. Ito ay usapin ng pamilya namin. Bakit ka nakikisawsaw, matandang hakluban? Ang mga babae ay ipinanganak para buhayin ang kanilang mga kapatid na lalaki. Ang perang kinikita niya ay para lang sa akin. Isang babae. Bakit kailangan niya ng ganoong karaming pera? Para saan? Stella. Ang manugang ko ay hindi ninyo gatasan ng pera. Ang taong hindi ninyo pinahahalagahan. Natural lang na may ibang magmamahal sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, ito ay De Leon Group. Wala ka sa lugar para, bilang isang hamak na tagalinis, magmando-mando rito. Stella. Sige, kung maglakas loob pa kayong gumawa ng gulo dito, ipapakita ko sa inyo ang hinahanap ni Lola, Ano? Gusto mo pa ring may hawak na Wallace? Para lalabanan ako? Matandang hakluban. Anong edad mo na? Tigilan mo na yan. Hindi pwedeng ang ate ko ay para sa libreng pakikipagtalik lang ng anak mo, ibigay mo na sa akin ang pera. Dumating na po si Boss Leo. dahan-dahan. Anong klaseng lugar ito? Mag-aaway kayo? Lumabas kayo at doon mag-away. Nasaan si Leo? Sino ka? Hindi pa kita nakikita. May pinagkakaabalahan si Boss Leo. Darating na siya agad. Ako ang bagong manager ng De Leon Group. Narito ako para salubungin ang asawa ng CEO. Gusto ko po kayong tanungin. Isang hamak na tagalinis lang po kayo. Paano po ninyo nagawang basta na lang tawagin si Boss Leo sa pangalan niya? Ang lakas naman po ng loob ninyo. Sino ako? Ako ang lola ng Boss Leo mo. Hindi mo pa ba sila kinakalagkad palabas? Isang hamak na tagalinis. Naglakas loob na magsalita ng ganyan. Stella, bilisan mo at dalhin mo ang lola mo sa ospital. Baka desperado na sa pera at nawala na sa katinoan. Kayo po ang nanay ni Boss Leo. Sasabihin ko rin ako ang tatay niya. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo, lumabas kayo. Kung hindi, kapag nakasagupan niyo ang asawa ng CEO, malalagot kayo sa akin. Sige, maghintay kayo. Tatawagan ko si Leo ngayon. Wala kayong makakatakas. Sige, tawagan mo. Kung mapapapunta mo siya, luluhod ako at tatahol na parang aso. Pero kung hindi niyo siya mapapapunta, kayong dalawa, luluhod kayo at hahalik ng 10 beses sa lupa. Stella, tawagan mo na. Nagpapanggap. Hindi po matawagan, Lola. Siguradong may mahalaga siyang ginagawa. Diyos ko, nagpapanggap ka pa rin dito. Kung hindi kami pumunta rito ngayon, ako at ang kapatid mo ay pinapaikot mo pa rin sa palad. Isang hamak na tagalinis. Naglakas loob na makipag-ugnayan sa isang taong tulad ni Boss Leo. Ang lakas ng loob mo talaga. Tigilan nyo na. Ngayon, kailangan po namin kayong turuan ng leksyon. Tigilan nyo na.
Ang lakas po ng boses ninyo kanina sa pag-iingay. Kaya dapat ang paghalik ninyo sa lupa ay malakas din. Tigilan niyo na ang lahat. Halika, tingnan mo. Hindi mo alam kung nagtatrabaho sa pabrika o nagde-deliver lang ng pagkain ng asawa mo. Tapos naglakas loob pang tawagin ang sarili niyang Boss Leo. Boss Leo, tulungan mo po ako. Boss Leo, bakit po kayo narito? May nagpapanggap po rito na Lola Elena at Ma'am Stella. Pinaparusahan ko po sila. Aling kamay ang humawak sa aking asawa at lola? Ang lakas ng loob mo. Siya nga talaga si Boss Leo. Boss Leo, nagkamali po ako. Hindi ko po alam na sila pala si Lola Elena at Ma'am Stella. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Kalagkarin niyo siya palabas. Ay blacklist siya sa buong Metro Capital. Opo, Boss Leo, huwag po. Boss Leo, Boss Leo. Boss Leo. Boss Leo. Ako po ang kapatid ni Stella. Nagkamali lang po kanina. Marco, Ngayon, kayo naman ang sisingilin. Ang sakit na dinulot niyo kay Stella. Pagbabayaran niyo ng 10 beses, 100 beses, 1,000 beses na parusa. Boss Leo. Si Stella po ay pinalaki ko mula pagkabata. Paano niyo po magagawa yan? Tumahimik ka. Hindi ka naman talaga ang tunay na ina ni Stella. Boss Leo, ano po ang ibig sabihin nito? Maestro Julian. Ilabas niyo na po ang mga tauhan ng pamilyang Ricardo. Ang inyong lingkod ay nagagalak na salubungin ang pagbabalik ni Senyorita Stella. Ay, Boss Leo. Si Stella, ay ako ang nagsilang sa kanya pagkatapos ng 9 na buwang pagbubuntis. Paano naman ako hindi ang tunay niyang ina? Ikaw, hindi ka karapat-dapat tawaging ina, napakawalang puso mo. Kung hindi lang malakas ang kapit ni Stella sa matagal na siyang pinatay mo sa gutom at bugbog. Tama po si Lola Elena. Ngayon, si Stella ay ang senyorita ng pinakamayamang pamilya sa Villa Cielo, isang tunay na tagapagmana. Paano naman siya magiging anak mo? Isang hamak na taga-bukid? Boss Leo, totoo po ba ang sinabi niya? Nakita ko dati sa likod ng lid mo ang isang nunali na hugis puso. Kaya iginuhit ko ito. At ipinadala kay Maestro Julian para tanungin kung ito ba ang sa senorita ng pamilyang Ricardo na hugis ng nunali. Naglakas loob po ang inyong lingkod. Pahintulutan niyo po ang inyong lingkod na ikumpara muli ang nunali ni Senyorita Stella. Ang nunali na ito at ang kay Senyorita Stella ay magkapareho. Ikaw nga talaga si Senyorita Stella. Ang perang ito ang magpuputol sa inyong relasyon kay Stella. Kunin niyo ang pera at lumayas. Sige, kukunin na namin ito at aalis na. Teka, huwag niyo silang bigyan. Hawakan natin to, sandali. Hindi natin to pwedeng ibigay sa kanila. Stella, anong ibig mong sabihin? Kasi, inalagaan ka ni nanay. Kahit walang merito, may hirap siyang pinagdaanan. Kaya dapat lang na makuha niya ang pera. Bakit wala kang puso? Tao ka pa ba? Hirap. Ang ibig mong sabihin ay iniwan niyo ako sa labas. Inayaan akong mamatay sa gutom. O ginamit niyo ang perang kinita ko para bumili ng kotse. O ginawa niyo akong gatasan ng pera para kumita. Stella, nagkakamali ka. May pinagdadaanan lang ang nanay mo. Mula pagkabata, ang perang kinita ko, ibinibigay mo lahat kay Mark. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Huwag na kayong umasa na makakakuha pa ng kahit 1 sentimo mula sa akin. Ang aking asawa. Talagang lumaki na. Tandaan mo man o hindi, ang itinuro ko sa'yo, ang pagiging mapagparaya, ay lalong magpapalala sa pang-aapi. Wala kang utang na loob. Sa loob ng maraming taon, dito ka sa amin kumakain at nakikitira. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Kalagkarin niyo sila palabas. Turuan ng leksyon. Para matuto sila. Opo. Boss Leo, huwag po. Huwag niyo akong hilahin. Maestro Julian, totoo ba? Ako ba talaga ang anak ng pamilyang Ricardo ng Villa Cielo? Tama. Ang mga taong yan ay hindi mo talaga kadugo. Ang iyong ina ay ang pinakamarangal na si Senyora Victoria ng Villa Cielo.
Ang bagay na ito ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Stella, kaya kailangan nating maging maingat, maestro. Sa totoo lang, ang pamilyang Ricardo sa loob ng maraming taon ay hindi tumigil sa paghahanap sa senyorita. Lalo na ang kanyang ina. Araw-araw na umiiyak, kahit sa kanyang mga panaginip, napapanaginipan niyang hinahanap niya ang isang tao na may ganoong nunal. Ang nunali na ipinadala ni Leo ay agad kong ibinigay kay Senyora Victoria. Agad niyang sinabi na hindi siya magkakamali. Ikaw ang kanyang anak. Mapagkakatiwalaan ko ba siya? Siyempre. Nag-utos na si Senyora Victoria sa kanyang mga tauhan na maghanda ng isang engranding pagdiriwang ng pagbabalik para sa'yo. Sa Hotel Emperador, kasalukuyan siyang nasa ibang bansa para asikasuhin ang ibang bagay. Siguradong makikipagkita siya sa'yo sa pagdiriwang ng pagbabalik. Mula ngayon, ang ating Stella ay magkakaroon na ng inang, tunay na nagmamahal sa kanya. Magkakaroon siya ng pinakamarangal na pagkakakilanlan at pagmamahal ng lahat. Stella Cruz, ikaw na hayop. Bakit mo nakuha si Kuya Leo? At ngayon ay mayroon ka pa, napaka-caringal na pagkakakilanlan, hindi kita hahayaan na maging masaya. Huwag niyo na po siyang saktan, iisa lang po ang anak ko. Nagmamakaawa po ako sa binigyan kita ng oras para makalapam ng pera, pero wala kang silbi. Bigyan niyo pa po kami ng kaunting oras, Ate Isabel. May negosyo ako. Kapag nagawa mo to, kalimutan na ang utang mo. Kung magagawa mo lang ito, kalimutan na ang lahat ng utang mo. Talaga po? Ikaw, ano ang pakay mo? Kailangan ko bang ipaliwanag sa inyo ang ginagawa ko? Kung ayaw nyo, ayos lang. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ng mga tauhan ko. Kapag hindi sila nakakuha ng pera. Huwag. Nanay, huwag ka nang dumagdag sa gulo. Ano po ang ipag-uutos nyo? Gagawin ko po ang lahat. Tatanungin kita. Si Stella Cruz ba talaga ang tunay mong anak? Sasabihin ko. Huwag mong galawin ang anak ko. Si Stella Cruz. Siya ay, noong bata pa siya, ang pumulot sa kanya at dinala sa Teka. Saan galing ang batang babae? Ang anak mo ay isinilang na may masamang kapalaran, may dalang malas. Kailangan niyang may kasamang anak na babae para mawala ang malas. Tinulungan ng langit ang anak ko. Ngayon, ikaw ang magsisilbing panangga sa malas ng anak ko. Dahan-dahan lang. Nako, nawawala ang senyorita. Ipasa ang aking utos. Hanapin sa buong syudad ang anak ng pamilyang Ricardo. Ganoon nga, dahil sa labis na pagmamahal ko sa anak ko, pinulot ko si Stella Cruz na nag-aagaw buhay at dinala sa bahay. Hindi ko talaga alam na siya ang senyorita ng pamilyang Ricardo. Hindi. Sabihin mong si Stella Cruz ang tunay mong anak. Gusto kong si Stella Cruz ay hindi na makabalik sa pamilyang Ricardo. Siya ang pinakamayaman sa Villacielo. Ang mga ginawa ko noon, malalaman nila agad kapag inimbestigahan. Sundin mo lang ang sinabi ko. Ang iba ay inayos ko na. May sinuhulan na akong tao sa klinika para pekyahin ang birth certificate ni Stella. Kailangan mo lang ipilit na si Stella ang tunay mong anak. Ang nunali sa leeg niya ay peke rin. Sa ganitong paraan, si Stella Cruz ay siguradong pamumuhian ng pamilya ng milyonaryo. At si Boss Leo ay hindi rin maniniwala sa isang babaeng puro kasinungalingan. Hindi ba't ito ang gusto ninyo? Ang mga taong tulad ninyo, makasarili at sakim, paano kayo papayag na iwanan kayo ni Stella Cruz para magkaroon ng magandang buhay? Ma'am, masyadong delikado po ito. Kapag nalaman po ng pamilyang Ricardo, ang mga buhay po natin ay malalagay sa alanganin. Ang bagay na ito ay hindi lang tungkol sa utang ng anak ko. Kailangan mong pag-isipan, hindi ba? Ang galing mong biglang magtaas ng presyo.
Ang 8 na milyong piso dati. Binayaran ko na para sa inyo. Narito ang 4 na milyong piso. Basta magawa ninyo ng maayos ang trabaho. Bibigyan ko pa kayo ng 4 na milyong piso. At ang sikretong ito, siguraduhin ninyong hindi nalalabas. Senyorita, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Stella Cruz ay masisira ang pangalan at Ano ang iniisip mo? Sabihin, sa pigi kapag nakita ako ng tunay kong ina. Hindi kaya ayaw niya? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi ako maganda. Wala rin akong alam sa etikete. At wala akong karanasan. Sa tingin mo, kapag nakita niya ako, hindi kaya siya madidismaya? Boss Liu, ako. 丽，你和江小姐胎儿 DNA 检测报告出来了。 Stella, hindi ko hahayaang sabihin mo iyan sa sarili mo. Mabait ka at matalino. At ikaw ang pinagkakatiwalaang disipulo ni Maestro Julian. Lahat ay gusto ka. Talaga? Kailan ba kita niloko? Kung gayon, sa mga taong ito, kasama rin ba si Boss Liu? Siyempre hindi. Tama nga, ang isang tulad ni Boss Liu, na mataas ang posisyon at makapangyarihan. Paano naman magkakagusto sa isang hamak na tulad ko? Hindi gusto. Kundi nabighani, Stella. Para kang nagliliwanag na bituin. Kahit kailan, ang tingin ko ay sa iyo lang nakatuon. Mahal kita, hindi dahil sa kabaitan at talino mo, kundi dahil sa buong pagkatao mo. Ang puso kong ito, ay para lang sa iyo kaya ganito kabilis tumibo. Hindi mahalaga kung ikaw, ang senorita ng pamilyang Ricardo o hindi. Ang makakasama ko sa buhay ay ikaw lang. Ano man ang mangyari, lagi akong nasa tabi mo. Liu, Nandito ako. Bakit ka naman ganyan kaaktibo ngayon? ikaw ang pinakamabait sa akin sa buong mundo, at ikaw din ang taong pinakanagmamahal sa akin. Naaalala mo pa ba? Ang ipinayo ng doktor noong nagpa-check up ka. Bawal kainin. Kailangan magpahinga. At saka, Ano pa? 3 buwan pa bago tayo pwedeng 我不想再听你解释。 Ilang buwan na ngayon? 明天上午 Kailangan ko pa bang paalalahanan ang aking asawa? 3.5 buwan. Kaya mo ba? 明天上午，乖乖， Basta ikaw, handa ako. 你要敢违抗，我就让整个荣家来。 李海霄，别后悔。 Boss Liu po, si Miss Garcia po, ay nagsisimula ng kumilos. Hindi alam ang limitasyon. Magpadala ka ng magbabantay sa kanya. Huwag ninyong gisingin si ma'am. Kapag nagtanong siya paggising, sabihin niyong may kailangan akong asikasuhin. Pagkatapos ko, ay pupunta ako sa pagdiriwang ng pagbabalik para hanapin siya. Opo. 今天有事要忙，不能来照顾你。 Ma'am Stella, gising na po kayo. Nasaan si Boss Liu? May kailangan pong asikasuhin si Boss Leo. Babalik po siya mamaya. Para po sa inyong pagdiriwang ng pagbabalik, ipinahanda niya po ang mga damit na ito. Piliin niyo lang po ang gusto niyo. Stella, Lola, sobra naman ito. Stella, anak, bakit ka pa nakatunganga? Bihisa na ang Ma'am Stella. Maestro Julian, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakita ko ulit ang aking anak. Si Stella, ang batang ito, napakaraming hirap ang pinagdaanan sa loob ng maraming taon. Kailangan siyang alagaan ng mabuti mula ngayon. Sa panahong ito, malaking tulong ang pag-aalaga ni Lola Elena. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat ng sapat. Mula ngayon, si Stella, na nasa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Ricardo at De Leon, kaya't walang dapat ikabahala. Tiyak na magiging payapa ang buhay, kaya dapat natin siyang protektahan ng husto.
Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagdiriwang ng pagbabalik ng aking anak pagkalipas ng 10 taon. Sa wakas ay nakita ko na ulit ang aking minamahal na anak. Ngayon, gagawin ko. Si Stella ang pinakamarangal na nilalang. Stella, labis kang nagdusa nitong mga nakaraang taon. Mula ngayon, wala nang mga api sa... Ngayon, bukod sa pagdiriwang ng pagbabalik ng aking anak, may isa pa akong sasabihin. Ibibigay ko ang buong Ricardo Group sa pamamahala ni Stella. Mula ngayon, siya na ang mamumuno sa pamilyang Ricardo. Stella Cruz, ikaw na pekeng tao. Nakatayo ka rito, nagpapanggap na anak ng milyonaryo. Hindi ka ba nakukonsensya? Ikaw na naman. Ngayon ang napakagandang araw ni Stella ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung nandito ka para manggulo, lumabas ka na ngayon. Senyora Victoria, nandito po ako para tulungan kayo. Hindi po siya ang inyo tunay na anak. Anak lang po siya ng isang magsasaka. Ang nunali sa leeg ni Stella, at ang nunali ng Senyorita Ricardo. Pareho ang posisyon, laki, at hugis. Ikaw, tigilan mo ang pagsasalita ng kung ano-ano dito. Isang nunali lang yan. Ano ang mapapatunayan yan? Umakyat ka rito, Stella, anak. Kasalanan lahat ni Nan. Wala akong kakayahan. Hindi kita mabigyan ng mayaman na pamilya. Sinabi ko na, wala akong kinalaman sa inyo. Stella, alam kong ayaw mo akong kilalanin. Ayos lang. Kahit ayaw mong kilalanin ang nanay mo, hindi mo maitatanggi ang katotohanang 9 na buwan kita ipinagbuntis. Ang pamilyang Ricardo ay hindi natin kayang kalabanin. Nanay, ayos ka lang po ba? Ano ito? Bakit may birth certificate mo siya? Hindi ba ikaw ang anak? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Ang babaeng ito ay puro kasinungalingan. Senyora Victoria, huwag po kayong magpaloko sa kanya. Ate Stella, alam kong mahilig ka sa pera. Pero hindi mo rin dapat ipagsapalaran ng lahat para lang magpanggap na anak ng milyonaryo. Sabi mo anak mo siya. Nasaan ang nunali niya? Ginaya niya ang nunali ng anak ng milyonaryo. Naghanap ng tattoo artist, at isa-isa ito, ipinatato. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang nunali na yan ay nasa akin na simula pa noong bata ako. Kasalanan ni nanay, hindi kanya naturuan ng maayos. Sa puntong ito, hindi ko na talaga kaya. Ako ang nasa tabi ng kalsada noon nang makita ko ang anak ng milyonar at dinala siya sa bahay. Anong kalsada? Avenida Esperanza, kung saan kayo na aksidente. Nasaan ang anak ko, si Stella, dahil sa pagiging makulit niya habang naglalaro kasama ang anak mo. Hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya na itinulak ang anak sa balon at nahulog at namatay. Hindi ko kailanman ginawa yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Magpatuloy ka. Nakita ko sa TV na hinahanap ninyo sa buong syudad ang anak ninyong dalaga na may nunal na hugis puso sa likod ng leeg. Doon ko lang po nalaman na gumawa ng malaking kapahamakan si Stella. Sino ang mag-aakala na itong si Stella dahil kinahihiya niya ang kahirapan natin? Itinatak niya sa isip niya ang bagay na yan. Nang siya ay mag-18, humingi siya sa akin ng 240,000 piso. At pagkatapos ay nagpatato siya sa likod ng leeg niya ng peking nunal na eksaktong katulad ng sa anak ni. Ngayon, nandito na naman siya. Nagpapanggap na anak ng milyonaryo. Paano nangyari yan? Nanay, Huwag mo akong hawakan. Hindi ka naman talaga ang tunay kong anak. Ikaw ba ang pumatay sa tunay kong anak? Sagutin mo ako. maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga akong ginawa. Ate, humantong na sa ganito, huwag ka nang magkunwari. Hindi na talaga namin matiis ni nanay, na malinlang pa si Senyora Victoria. Kung hindi ka magpapakita ng galang, sa amin ni nanay, ayos lang. Paano mo nagawa na parang walang nangyari, napatayin ang anak ng iba? Tapos tatawagin mo siyang nanay? Tao ka pa ba? Huwag kang magdagdag ng kwento dito. Ikaw at ang nanay mo, ayaw niyo lang akong patahimikin. Stella Cruz. Sa tingin ko, ikaw ibinunyag sa harap ng lahat. Kaya ka nagalit sa hiya. Ang isang tulad mo, magiging asawa pa ni Kuya Leo. Naniniwala ako na hindi ganoong tao si Stella. Nandito ako. Huwag na huwag ninyo siyang galawin. Tama na. Para maiwasan na, ang pagdiriwang ng pagbabalik ni Stella ay masira. Matagal ko nang pinagawa ang DNA test para kina Stella at Senyora Victoria. Malapit nang dumating ang resulta ng DNA test.
Pinahinto ba kita? Huwag kang makialam dito. Ipagpatuloy mo. Kung DNA test, sige, dumadaloy ang dugo ng aming pamilya sa kanya, hindi yan mababago. Victoria, ang batang ito, nasubaybayan ko ang kanyang paglaki, ang pag-uugali niya, alam na alam ko. Hindi niya kayang gumawa ng ganyang kalokohan. Bukod pa rito, sa unang tingin ko pa lang sa kanya, pakiramdam ko, magkamukhang magkamukha kayo. Pinatingnan ko na sa eksperto, ang nunali sa likod ng leeg niya. Hindi yan, tinato, likas na yan mula nang siya'y ipanganak. Mabuti na lang. Totoo ang nunali na yan. Ang lakas ng loob mong linlangin ako, Senyora Victoria. Natural lang nakampihan ni Maestro Julian, ang kanyang alagad. Kung si Stella Cruz, ang anak ng milyonaryo, natural lang na, mas magiging malapit ang relasyon ni Maestro Julian sa pamilyang Ricardo, hindi ba? Sino ang nakakaalam kung nagkasabuatan kayo para linlangin ang lahat? Tama. Kung totoo ngang ikaw ang anak ng milyonaryo, bakit ngayon ka lang lumitaw na may ganyang nunali para kilalanin ka ng iyong ina? Hindi ba't dahil alam ni Senyora Victoria na ang itsura ng anak niya noong bata pa ay iba sa itsura mo ngayon? Ngayon na malaki ka na at nagbago ang iyong itsura, mas madali kang makapanlin lang. Pekeng tao ka pa rin. Halika, umuwi na tayo. Dumating na ang DNA test. Hindi ba't malalaman na nagsisinungaling ako? Nanay, umalis na tayo agad. Tara. Ano? Dumating na ang DNA test. Sumuko na kayo? Huwag kayong umalis. Senyora Victoria, ang batang ito, tunay niyo bang anak? Malalaman natin sa resulta ng DNA test. Paano? Hindi ka naman talaga ang anak ko. Ang anak ko, pinatay mo ba siya? Sabihin mo. Maestro Julian. Ang EL test result ni Stella Cruz at Senora Victoria ay lumabas na. Pakibalik na lang po kayo sa lugar na yon. Siyempre po. Gabi na. Bakit hindi muna tayo kumain? Hindi pa huli para bumalik at kunin niya. Sige. Stella Cruz. Tamasahin mo, ang malaking regalo ko sa'yo. Ano ba itong resulta ng DNA test? Ano ba talaga ang nangyayari? Hanggang kailan mo ako lolokohin? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Kagagawan mo ba ito? Tama na. Halos mabaliw na ako. Muntik ko na ituring na mamamatay tao. Itinuring pa naman kitang parang sarili kong anak. Ako. Senyora Victoria, mag-isip-isip ka, hindi mo pa nalilinaw ang lahat, pero nananakit ka na. Bukod pa rito, si Stella ngayon ay ang ginang na ng aming pamilyang De Leon. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng aming pamilya? Hindi ko akalain na si Boss Leo ay nagpakasalsa, isang tuso at mapanlinlang na tao. Ngayon na wala si Boss Leo, sa ganito kalaking okasyon, marahil alam na niya kung anong klaseng tao siya, kaya nahihiyang pumunta. Lumayas ka sa De Leon Group. Tigilan nyo yan. Nagre-rebelde ba kayo? Ikaw na anak sa labas, gusto mo ring maging senyorita? Pareho lang tayong, bulok hanggang sa buto. Ang mamahaling cake na ito, karapat-dapat ka bang kumain? Gusto mo kaming iwanan? Huwag mo nang isipin yan. Nanay, wala po akong ginawa sa mga yan. May tao ba dyan? Ang babaeng ito ay pinaghihinalaang pumatay sa anak ng pinakamayamang tao. Dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Bitawan niyo si Stella. Stella. Huwag kang matakot, nandito na ako. Ang sinumang ng api. Sa aking asawa ngayon, wala akong palalampasin. Leo, buti na lang dumating ka. Ang asawa mo, halos maapi na ng lahat. Boss Leo, ang asawa mo ay puro kasinungalingan. Ang pagpapanggap niya bilang anak ko ay sige na, pero ang sakta ng anak ko, kung walang kalutasan, ang bagay na ito ngayon, hindi ko siya palalampasin. Senora Victoria, sino ang nagsabing nagpapanggap si Stella bilang anak mo? Kuya Leo, ang DNA test result na ito ay personal na ibinigay ni Maestro Julian. Malinaw na nakasulat dito na hindi siya anak ni Senyora Victoria. May matibay na ebidensya. Paano mo pa siya ipagtatanggol? Hindi ba't ikaw mismo ang nagpalit ng report na yan?
Nung araw na yun, ang opisina ni Kuya Leo ay walang bantay. Ibig sabihin ba? Peke ang report na yun. Senyora Victoria, ang tunay na DNA test result na ito ay nagpapakita na ito nga ang tunay na ina ni Ma'am Stella. Sino ang nakakaalam kung sinadya nyo lang na magkasabuatan para magmukhang totoo ang peke, ang pamilyang De Leon ay may kapangyarihan at impluensya. Hindi mahirap gumawa ng peking report, di ba? Kung ang ELE test result ay maaaring pekehin. Ito naman ay hindi, di ba? Ang kahon ng kambal na dragon na ito, paano napunta sa iyo? Ang kahon na ito, bakit parang pamilyar? Boss Leo. Ito ay sa pamilyang Ricardo, ang kahon ng kambal na dragon na pinamana sa bawat henerasyon. Sa loob nito, ay nakatago, ang medalyong jade na pag-aari, ng pinuno ng pamilyang Ricardo. Ang nagmamay-ari nito, ay may kapangyarihang utusan. Ang lahat, sa pamilyang Ricardo, ano ang ginagawa mo? Huwag mong sabihin. Gusto mong maging pinuno ng pamilyang Ricardo. Ito ay pag-aari ng aking asawa. Ito ay ipinasa ni Don Ricardo kay Stella. Bukod pa rito, kahit gusto kong kunin, hindi ko mabubuksan ang kahon na ito at makuha ang medalyong jade. Natural lang yan. Para mabuksan ang kahon na ito, kailangan mong ilagay ang fingerprint ng aming kadugot laman ng pamilyang Ricardo. Iyon ay ang fingerprint ng aking anak, Kuya Leo. Kinuha mo ang kahon na ito. Gusto mo bang? Nako. Ang aking asawa ay ang Ma'am Stella ng pamilyang De Leon. Walang makakatinag sa kanya. Ang eksenang ito ngayon ay tungkol sa kanyang puri. Hindi ko papayagan ng sinuman na sirain ang kanyang pangalan kahit kaunti. Kaya, paumanhin po sa aking gagawin. Personal akong lumipad sa Veridia, pumunta sa mansyon ng mga Ricardo, at kinuha ang kahon ng kambal na dragon na ito. Tama, hindi namin hahayaan na walang dahilan na maparatangan si Stella ng pagpapanggap. Kung gayon, subukan mo kung hindi siya ang tunay. Hindi kita palalampasin. Senyorita, ano ang gagawin natin? Huwag kang maingay, lumayas ka. Fingerprint verification failed. Fingerprint verification failed. Paano nangyari ito? Hindi talaga ako anak ng pamilyang Ricardo. Kaya pala, hindi pala siya, anak ng milyonaryo, at kailangan ko pang gumamit ng napakaraming paraan. Stella Cruz, ngayong nangyari na ito, ano pa ang gusto mo? Ikaw na peking tao. Stella, pinayuhan ka na ni nanay na huminto na sana, pero hindi ka nakinig, tingnan mo. Ngayon humantong sa ganito. Kung naging mabait ka lang na, Ma'am Stella, hindi ba't sapat na yon? Bakit kailangan mo pang guluhin ang pamilya ng milyonaryo? At naghanap ka ng gulo? Patawad, Senora Victoria. Hindi ko po sinaktan ang inyong anak. Tumahimik ka. Ayoko nang marinig ang pangalan ng aking anak mula sa iyong bibig. Mga gwardya, dakpin siya. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na galawin ang aking asawa ngayon. Senora Victoria. Stella, ang nakalagay dito ay ang medalyong jade na kayang pamunuan ang lahat sa pamilyang Ricardo. Lalaki sa kaliwa, babae sa kanan. Ilagay mo lang ang iyong maliit na daliri ng dahan-dahan dito. Pagkatapos nito, ikaw lang ang makakabukas. Itay, iiwan ko ang lahat sa'yo, okay? Okay. Bilisan nyo, tawagin ang doktor. Leo, naalala ko na ang lahat. Ang aking itay ay gumamit ng kanang kamay para iset ang fingerprint ko. Gusto kong subukan ulit. Stella Cruz, nagpapanggap ka pa rin dito. Hindi mo talaga mabubuksan ang kahon na ito. Fingerprint verification successful. Fingerprint verification successful. 这样子就有人照顾我了。可是妈咪之前一直都不愿意再找的。 Boss Leo, naalala ko na ang lahat. Ang tatay ko ay si Don Ricardo. Ang nanay ko ay... Stella, aking mahal na anak, kasalanan ng nanay ang lahat. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Anak, nagkamali ang nanay. Nanay, hindi ko po kayo sinisisi. Nanay, hinanap niyo po ako sa loob ng maraming taon. Sa pagkarinig ng mga balitang ito, natural lang po na hindi niyo makayanan. Ang may kasalanan ay iba. Boss Leo, nagkamali po ako. Ang lahat ay dahil sa babaeng ito. Siya ang nagudyok. Tama, siya nga, sadyang nagpautang siya ng may mataas na interes. At pagkatapos ay inutusan akong sirain ang pangalan ni Ate Stella. Ate, pakiusap, pagpasensyahan niyo na po kami. Pakiusapan niyo po si Boss Leo na palampasin na kami ni nanay. Tumahimik kayo. Karapat dapat ba kayong maging pamilya ni Stella? Hindi po. Kuya Leo, huwag po kayong maniwala sa kanila. Narito ang inyong transaction record kasama ang mag-ina at ang peking ebidensya. Ngayon, ano pa po ang masasabi ninyo? Talagang masama ang budi. Ipahayag ang aking utos. Simula ngayon, kanselahin ng De Leon Group ang lahat ng investment sa pamilyang Garcia. Sino mang makikipagtulungan sa kanya ay kalaban ng De Leon Group. Balak ba ninyong wasakin ang buong pamilya namin? Matagal ko na kayong binalaan. Ang nang-aapi sa aking asawa, wala akong palalampasin kahit isa.
Para naman sa inyo. Ay blacklist kayo sa buong Metro Capital. Hindi na kayo papayagang tumapak sa Metro Capital. Mga gwardiya, Huwag po, Boss Leo. Stella. Matanda na ang nanay. Mula ngayon, ang Ricardo Group ay ipagkakatiwala ko na sayo. Sa kabutihan ni CEO Leo sa ang nanay at ang iyong ama sa kabilang buhay ay magiging panatag na. Stella, nang makilala kita, doon ko lang nalaman na kahit ang isang tulad kong malamig na tubig ay magkakaroon ng damdamin. Sa piling mo, hindi ko na kailangang inggitin ang mga taong may libu-libong kayamanan. Dahil ang aking kayamanan ay nasa tabi ko lang. Ang proposal na utang ko sa'yo ay tutuparin ko ngayon. Mahaba pa ang panahon natin. Papakasalan mo ba ako? Payag ako.